kanta. Ang kanta niya na po come in. Nung sinabi niya na oo, hindi namin papayagan na pumasok ang ICC directly. Pero kapag sila ay gumamit ng Interpol, na yun ang pagkakamali ni Digong dahil hindi tayo umalis doon, mga kababayan, sa pagsali o pagiging member ng Interpol, yun ang hindi niya nabasa. Pakinggan niyo to. Nagbago nga ba ng isip ang Marcos administration sa issue ng International Criminal Court? Tandaan na si Pangulong Marcos at si VP Sara Duterte tumakbo sa ilalim po ng umbrella ng Team Unity noong 2022 elections. Bagamat paminsan-minsan ay sumusundot kay BBM si Pangulong Duterte, inasahan ng lahat na by extension, garantisado pa rin ang proteksyon ni Pangulong Duterte mula po sa ICC. Agosto 2022, ginit ng Pangulo na walang balak ang Pilipinas na bumalik sa ICC. Wala raw dapat imbestigahan ng ICC dito sa Pilipinas dahil meron tayong sariling investigasyon. Halo. Philippines has no intention of rejoining the ICC na itutuloy ang investigasyon. Eh sinasabi naman namin may investigasyon naman dito. At patuloy rin naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon ng ganon? Sinigudan ito ng kanyang Justice Secretary si Boying Remulla, April 2023. Sa interview sa programang The Chiefs ng One News, may banta pa si Remulla na ide-deport ang sinumang opisyal ng ICC na magkamaling lumapag dito sa Pilipinas. Kung sakali raw, baka kasuhan pa sila ng pamahalaan ng usurpation of authority, isa pong criminal case. Ito yung sinasabi nila, ito yung unang pahayag ng ating Pangulo, including ating Secretary of Justice, na hindi nga daw papayagan ang ICC. Pero nag-iba po, mga kababayan, kasi napaka-contradictive talaga. Ito yung sabi ko nga sa inyo, nagsalita ang Pangulo na hindi pa papasukin ng ICC. But then again, pinayagan nilang Quadcom to investigate the EJK or extrajudicial killing. So therefore, mga kababayan, yung kanilang statement ay nagbabanggaan. Ngayon, kung titingnan nyo, di ba ang hirap, ang hirap intindihin, ang hirap basahin. Sabi nga ni Dr. Amy Balmeo, our president knows how to play. Hindi mo mabasa ang isip. He knows how to play his card very well, mga kababayan. On the other side, he told that he will not, or we are not going to tawag dito, mga accommodate the ICC. Pero dito sa kabila, mga kababayan, inilatag nila lahat ng mga posible, lahat ng mga card nila para ipakita sa taong bayan, sa buong mundo, ito ang ginawa ni Digong. Di ba? Ang tindi. Kaya isa siguro ito sa mga dahilan kung bakit, mga kababayan, sabi nga ni Pangulo, kahit kakampi kita, kung may kasalanan ka, dapat panagutin kita. Kaya nagbago. Bumili ko sila para they can take the first plane out. So, buwi na kayo. Wala kayong gagawin sa Pilipinas. Pero sunod na taon, nagkalamat na ang relasyon ng administrasyon at ang kampo ng mga Duterte. Mula kudeta sa Kongreso, tawagan ng tambalos-los hanggang sa pagtanggal ng confidential funds ng Vice Presidente, lahat po yan bahagi ng nagbagong kulay ng politika dito sa Pilipinas. May 2023, may pahaging na ang Marcos administration sa Duterte drug war. Masyado itong nag-focus sa law enforcement kaysa sa rehabilitasyon. At meron daw mga pang-aabusong nangyari sa panig ng pulisya. Agosto 2023, sa programang The Chiefs ulit ng One News, binulgar ni Justice Secretary Remulla na maraming pulis na napilitan lamang sumama sa mga EJK. Hinikayat pa niya silang lumapit sa DOJ para magsalita. Nobyembre 2023, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan nila kung ibabalik ang Pilipinas sa ICC. Nung buwan din na yun, pinasa ng House Committee on Justice at ng House Committee on Human Rights ang HB 1477. Hinihikayat ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Enero 2024, sinabi naman ni Secretary Remulla, hindi tutulong ang Pilipinas sa anumang investigasyon ng ICC, pero pwede silang pumunta dito sa Pilipinas. Sinabi ni Remulla, 2 linggo lamang matapos murahin at tawaging bangag ni Duterte si Pangulong Marcos at magbanta ng secession sa Mindanao.
Ito rin ang buwan na sunod-sunod ang mga anti-Marcos rally ng kampo ni Duterte. Ako dito mga kababayan, dito nakita ko talaga siguro, dati kasi may kwento-kwento. Ito kwento lang naman ha, hindi ko pwedeng sabihin na totoo yung sinasabi nila. You can agree or disagree, pero sinasabi nila dito mga kababayan na puno na talaga yung Pangulo. Kasi nga, tinatawag siyang bangag-bangag. Tapos nung nagpalit sila ng statement na pag-aaralan na nila yung pagpapapasok sa ICC, di ba? Bigla nila sinabing ganun, parang sinundutan si Digong, hoy gago. Ay, sorry, mali pala. Hoy, loko-loko, matandang hukluban. Ha? Huwag mo kaming minamali-maliit dito, huwag mo kaming winiwik-wik leader, huwag mo kaming binabangag-bangag. Hawak namin ang alas. Kaya pag hindi ka nagtino, parang ganon, mga kababayan yung ginawa ng ating Pangulo na pinag-anuhan niya, binigyan niya ng warning. Etong sila Digong. Kaya lang mga kababayan, mga ka-GP Natics, matapos magsalita ng pahayag ang ating Pangulo na ganon, kahit si Secretary Boying Rimulya na pag-aaralan ng ICC, hindi pa rin natigil ang mga tukmol. Lalo pa pong nagkaroon ng maraming anti-rally. Ngayon, ano nang nangyari sa inyo? Yung rally ninyo, nilalangaw, araw-araw nandun sa EDSA. Walang pumupunta, kawawa naman kayo. Araw-araw, ang binibilang nila at kinukuhanan yung mga sasakyan. Di ba? Pagdating po ng Agosto ng 2024, may bagong anggulo na na pinalutang ang administrasyon. Hindi pa rin daw sila makikipagtulungan sa ICC. Eto na. Pero kung idadaan ng ICC sa Interpol ang anumang arrest warrant laban kay Pangulong Duterte, hindi raw nila ito basta-basta mahaharap. Correct. Bakit may ganong paghihimay ng ICC at ng Interpol? Ginikit kasi ng Pilipinas na hindi na ito kailangan sumunod sa ICC dahil hindi na ito miyembro ng Rome Statute. Pero sa bagong pihit nito, sinabi ng administrasyon na ibang usapin pag idaan ng ICC ang arrest warrant dito po sa Interpol dahil miyembro pa rin tayo ng Interpol. Tandaan po na walang police powers of arrest ang Interpol o kahit ang ICC. Coordination lamang ginagawa nito sa mga local police forces. Tama. Kumbaga, kung meron mang arrest warrant na idadaan sa Interpol, hihilingin ng Interpol sa Pilipinas na ito mismo ang humuli sa isang suspect. So, PNP or NBI po ang gagawa niyan. At ngayong Biyernes, ang Malacanang mismo nagsabi o ang gumalaw ng baso. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kung idadaan ng ICC ang arrest warrant sa Interpol, hindi lang ito pag-aaralan ng administrasyon, ayon kay Bersamin, papaboran pa ng Malacanang ang request na ito. Ayun, mga kababayan, maliwanag po na ito, palagay ko isa ito sa mga dahilan din kung bakit nasasabi ko na alam talaga ni Pangulong Bongbong Marcos yung galawan. Sabi nga nung nagbalita sa akin nung una, actually, may nagsabi niyan isang malaking tao, no? Yung nagsabi sa amin na ang Pangulo dati hindi naniniwala. Kaya lang, itong mga Duterte masyado na. Itong mga kakampi nila, sila mismo, nagpapakalat ng fake news at kung ano-ano ng paninira dahil ayaw nga sundin ng Pangulo ang kanilang gusto. Ano ba yung kanilang gusto? Makuha yung mga katulad sa usapin po ng West Philippine Sea. 'Di ba? Na dapat mga kababayan, i-honor daw natin yung secret agreement nila. 'Di ba? Tapos sundin din daw yung foreign policy ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Tapos, wag daw gipitin yung mga kaalyado ng mga Duterte, kagaya po ng SMNI. Diba? Sila Apollo Kibuloy. Tapos, mga kababayan, ang paupuin daw dyan sa House of Representatives, ay kakampi nila, si Gloria. Yun yung mga gusto nila na mangyari nang sa ganun masabotahin nila yung Pangulo, pero hindi lahat nagtagumpay. Wala pong nagtagumpay sa kanilang plano. Hindi nila nahawakan sa liig ang ating Pangulo. Kaya eto, pilit nilang ginagawa ng paraan para masira ang pangalan ng ating Pangulo, mga kababayan. Pero ano ang nangyayari ngayon? Baliktad ang nangyayari.
Pilit na lumulubog, mga ka-Jipinatics, ang mga Duterte, yung bangka nila, wala na, hindi na makaahon. Kahit anong pagsama-sama ng mga kakampi nila, mga kalyado nila, talagang wala, lubog. Kumbaga, yung kanilang bangka nakagat na ng buhaya. Sino ba yung buhaya? Si Sara Duterte na lalong nagpalubog sa kanila kaya hindi na makaahon at hindi na makapunta sa Pampang. 'Di ba? Hindi na makalaot, mga ka-Jipinatics. 'Yun ang nangyayari dito. Pero itong JP, bakit mo binalita yang tungkol sa ICC? Ito nga po, kasi sinabi ng Pangulo natin na tayo po, kahit kakampi, di ba? Wala pong kampi-kampi sa politika, sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Kahit kakampi, kapag may kasalanan, dapat po na panagutin. Ito na nga siguro yung nakikita ko rito. Kaya nga, mga ka-Jipinatics, pinag-uusapan na rin dito yung pagpasok po ng ICC. Yung sinasabi rito na